Alam nyo ba, may mga gulay palang akala natin ay mabuti, pero tahimik na nagpapataas ng creatinine at baka isa ito sa kinakain nyo araw-araw. At ang mas masakit, kahit sinusunod nyo lahat ng payo, bakit parang humihina pa rin ang kidney? Mga mahal kong lolo at lola, kumusta po kayo? Ako po si Dr. Antonio Reyes at ilang dekada ko nang kasama ang mga pasyenteng lumalaban para mapanatiling malusog ang kanilang kidney. Alam ko po ang pakiramdam ng pagod na hindi maipaliwanag, ang paghihi gabi-gabi, at ang takot tuwing tumataas ang creatinine kahit ginagawa mo naman ang lahat ng tama. Pero bakit ganito? Bakit may mga taong mas lalong humihina ang kidney kahit mahilig sa gulay? At bakit may gulay na masustansya pero delikado pala kapag lampas 45 o mahina na ang bato? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang katotohanang bihirang ipaliwanag ng mga doktor at baka ito na ang susi para maging mas magaan ang pakiramdam ninyo bawat araw. Kaya huwag po kayong aalis, panoorin hanggang dulo. At kung mahal nyo ang kalusugan nyo at ng pamilya, please subscribe at i-click ang bell para lagi tayong magkasama sa paglalakbay tungo sa mas mahaba, mas masaya at mas malusog na buhay. Bahagi 2, Gulay 1, Malunggay, Miracle 3. Pero kailangan mag-ingat mga mahal kong lolo at lola. Kung may isang gulay na parang bahagi na ng ating kultura, malunggay po yon. Mula noong panahon ng ating mga ninuno, itinuring itong miracle tree, nakakapagpalakas, nakakapagpalamig ng atay, at tulong daw para sa dugo. Kaya halos lahat ng pamilyang Pilipino may sabaw ng malunggay sa hapag kahit ilang beses sa isang linggo. Pero ngayong mas marami na tayong alam tungkol sa kalusugan ng kidney, kailangan ko pong sabihin ito ng malinaw at buong paggalang. Ang malunggay ay mabuti, pero hindi laging ligtas kapag may edad na o mahina na ang bato. Bakit po? Dahil ang malunggay ay napakataas sa purine at plant-based protein. Kapag pumasok sa katawan, ang purine ay nagiging uric acid. Kung malakas pa ang kidney, walang problema, ilalabas ito ng katawan. Pero kung ang kidney ay pagod na, may diabetes, high blood o mahigit 45 to 15 na ang edad, unti-unti pong naiipon ang uric acid. At kapag hindi na ilabas ng maayos, ito'y nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan, pamamaga. At higit sa lahat, dagdag pasanin sa kidney, tumataas ang creatinine. Naalala ko si Mang Tonyo, 58 anyos, napakadisiplinado sa pagkain. Araw-araw, may sabaw ng malunggay. Iniwasan ang karne dahil akala niya mas magaan sa bato. Pero pagdating ng check-up, tumaas ang creatinine at mas mabilis siyang mapagod. Nagtanong siya, "Dok, bakit ganito? Gulay naman ang kinakain ko." At dito ko na-realize, maraming Pilipino ang nalalagay sa panganib dahil walang nagsasabi ng totoo tungkol sa purine. Kaya ano ang tamang paraan? Kumain lamang ng 1 to 2 beses bawat linggo. Huwag kainin ng hilaw. Huwag gawing juice. At iwasan sa gabi, lalo na kung madalas kayong mapuyat o umiihi sa gabi. Ang malunggay ay nananatiling masustansya kung tama ang paggamit. Bahagi 3, Gulay 2, repolyo, kangkong, pechay, ang mga luntiang gulay na mataas sa potassium at oksalate. Mga mahal kong lolo at lola, ipagpatuloy po natin ang paglalakbay sa mga gulay na akala natin ay laging mabuti, pero may tinatagong panganib kapag ang kidney ay mahina na. At sa puntong ito, kailangan kong bigyang diin ang 3 gulay na halos nasa bawat kusina sa Pilipinas: repolyo, kangkong at pechay. Marami po ang nagsasabing ang mga gulay na ito ay detox, pampalamig ng atay, at maganda para sa dugo. Totoo po ito kung bata pa at malakas ang kidney. Ngunit kung tayo ay may edad na, may diabetes, high blood, o may senyales ng panghihina ng bato,
iba na ang kwento. Bakit? Dahil ang repolyo, kangkong at pechay ay may mataas na oxalate at potassium. Ang oxalate, kapag pumasok sa katawan, ay madaling dumikit sa calcium at bumubuo ng maliliit na kristal. Sa pagdaan ng panahon, nagiging bato sa kidney. Ang potassium, kung sumobra sa dugo, ay nagdudulot ng mabagal na tibok ng puso, matinding pagkapagod, panghihina ng kalamnan, at minsan ay bigla ang pagkahilo. At ang mas delikado pa, kapag kinain ng hilaw o ginawang smoothie, mas mabilis itong naa-absorb ng katawan. Kaya mas mabilis ding nalulunod ang kidney sa trabaho. Gaya ng nangyari kay Aling Nena, 62 anyos mula Maynila. Araw-araw po siyang nag-aalmusal ng smoothie, repolyo, saging plus yogurt. Sa simula, gumaan daw ang pakiramdam niya. Pero pagkalipas lamang ng 2 buwan, bigla siyang nakaramdam ng mabagal na tibok ng puso. Matinding pagod. Minsan ay halos hindi makatayo sa umaga. Nang masuri sa ospital, 6.1 ang potassium level niya, lampas-lampas sa ligtas na antas. At ang dahilan, ang pinaghalong repolyo plus prutas na mataas sa potassium gaya ng saging. Kaya paano po ba kakain ng mga gulay na ito ng ligtas? Una, blanching. Ilubog sa kumukulong tubig ng 1 minuto bago lutuin. Nababawas nito ang malaking bahagi ng oksalate. Ikalawa, iwasang pagsamahin ang repolyo, kangkong, pechay sa mga prutas na mataas sa potassium tulad ng saging, avocado, orange. Ikatlo, huwag gawing smoothie at huwag kainin hilaw, lalo na kung may mahinang kidney. Ikaapat, piliin ang mas batang dahon dahil mas mamababa ang oxalate kaysa sa matatandang dahon. Hindi masama ang mga gulay na ito, mga lolo at lola. Pero ang maling paraan ng pagkain ang nagdudulot ng panganib. Bahagi paro. Gulay 3, ampalaya, ang abadi, mapait na katotohanan. Para sa kidney. Mga mahal kong lolo at lola, pagkatapos nating pag-usapan ang malunggay at ang mga dahon gulay, dumako naman tayo sa isa pang gulay na halos araw-araw nasa hapag ng pamilyang Pilipino, ampalaya. Simpleng gulay, madaling lutuin, at kilala bilang pampababa ng blood sugar, pampalamig ng atay, at mabuti raw para sa katawan. Pero heto po ang mapait na katotohanan. Ang ampalaya ay isa sa mga gulay na may pinakamataas na oxalate. Kapag pumasok sa katawan, ang oxalate ay agad naghahanap ng calcium para dumikit dito. At kapag nagsama sila, bumubuo sila ng calcium oxalate crystals, ang pangunahing sangkap ng bato sa kidney. Sa simula, maliliit lang ang kristal, walang kakaibang nararamdaman. Pero kapag araw-araw tayong kumakain ng ampalaya, lalo na kung iniinom pa ang sabaw, unti-unti itong naiipon hanggang maging totoong bato. Gaya ng nangyari kay Aling Rosa, 21 anyos mula Laguna. Tuwing tanghali, nagluluto siya ng pinakuluang ampalaya at iniinom pa ang sabaw dahil iniisip niyang pang-detox at maganda para sa atay. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimula ang pananakit ng likod, kirot. Kapag umiihi, minsan ay bigla ang pagkirot sa tagiliran. Nang siya'y magpa-ultrasound, nakita ang bato sa kidney na 5 mm. At ang dahilan, ang labis-labis na oxalate mula sa ampalaya at sabaw nito. Hindi lamang po ito nagdudulot ng bato. Kapag sobra ang oxalate, pinipilit nito ang kidney na magsala ng mas malakas. Ang resulta, pagtaas ng creatinine, panghihina, pag-ihi sa gabi, at mas mabilis na pagkapagod ng katawan. Kaya paano kakain ng ampalaya ng ligtas? 1-2 beses lang, bawat linggo, huwag araw-araw. Itapon ang unang tubig tuwing pinapakuluan o niluluto. Huwag inumin ang sabaw. Dito madalas naiipon ang oxalate. Pagsamahin sa mga gulay, tulad ng upo o dahon ng sili, upang ma-neutralize ang epekto.
At para sa may history na ng bato sa kidney, mas mabuti pong limitahan o iwasan hanggat maaari, mga lolo at lola, hindi po kaaway ang ampalaya. Pero tulad ng maraming bagay sa buhay, ang sobra ay nagiging delikado. Sa tamang paraan ng pagkain, maaari pa rin itong magbigay benepisyo nang hindi pinapahirapan ang kidney. Bahagi 5. Ang mga kahihinatnan ng mali at sobrang pagkain ng gulay. Mga mahal kong lolo at lola, ngayon, natalakay na natin ang malunggay, ang mga dahon gulay, at ang ampalaya. Malinaw na ang isang katotohanan. Hindi lahat ng gulay ay ligtas kapag mahina na ang kidney. Kapag araw-araw tayong kumakain ng mga gulay na mataas sa purine, oxalate, at potassium, napipilitan ang kidney na magsala ng lampas sa kakayahan nito. At kapag nangyari ito ng paulit-ulit, unti-unti na tayong makakaramdam ng pagtaas ng creatinine. Madalas na pag-ihi sa gabi, hirap makatulog, matinding pagkapagod, kahit kaunti lang ang ginagawa, pananakit ng likod o tagiliran, pagbigat ng pakiramdam tuwing umaga. At kung hindi agad maaagapan, ang simpleng pagtaas ng creatinine ay maaaring humantong sa chronic kidney disease, CKD. Kapag umabot sa yugto na halos hindi na makapagsala ang bato, ang tanging paraan na lang ay dialysis, isang proseso na pagod sa katawan at mabigat sa pamilya. Pero ang maganda pong balita, maaaring maiwasan ang lahat ng ito kung tama ang pagpili ng gulay, tamang pagluluto, at tamang dami ng pagkain. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo ang 3 gintong prinsipyo upang mapagaan ang trabaho ng kidney araw-araw. Bahagi 6, 3 gintong prinsipyo para maprotektahan ang kidney habang kumakain ng gulay. Mga mahal kong lolo at lola, ngayong alam na natin kung aling mga gulay ang maaaring makasama. Kapag mali ang paraan ng pagkain, oras na para pag-usapan ang 3 gintong prinsipyo upang maging ligtas at magaan sa kidney ang bawat putahe. Prinsipyo, Patil 1. Piliin ang tamang gulay. Sa edad na lampas, bumabagal na ang kakayahan ng kidney na magsala. Kaya pumili ng mga gulay na magaan sa bato at mababa sa oksalat tulad ng upo, kalabasa, patula, batang kangkong, murang dahon ng kamote, white cauliflower, repolyo. Iwasan ang gulay na sobrang luma, lanta, o matagal nang nakaimbak dahil nababawasan ang sustansya at maaaring magkaroon ng mga nakakasamang sangkap. Prinsipyo 2, lutuin ng tama. Para sa mga gulay na mataas ang oksalat tulad ng repolyo, ampalaya, at malunggay, pakuluan ng mabilis sa loob ng 1 minuto at itapon ang unang tubig. Dito natutunaw ang 60-70% ng oksalat. Maaari ring magdagdag ng luya habang pinapakulo upang mas madaling matunaw ang oxalate. Pagkatapos maluto, patakan ng kaunting kalamansi dahil ang citric acid ay tumutulong para mas madaling mailabas ng katawan ang oxalate. Prinsipyo 3. Kumain sa tamang oras at tamang dami. Kumain ng gulay habang mainit pa at bagong luto. Huwag hayaan na magdamag o paulit-ulit na pinapainit dahil maaaring makabuo ng nitrites, nitrosamines na masama sa kidney at atay. Kung nais iimbak, paghiwalayin ang sabaw at gulay at igisa muli kinabukasan. Huwag gumamit ng sobrang asin o seasoning dahil nagpapahirap ito sa kidney. Bahagi 7, 3 grupong dapat mag-ingat sa pagkain ng mga delikadong gulay. Mga mahal kong lolo at lola, maaaring nagtataka kayo. Sino ba talaga ang kailangang mag-ingat sa malunggay, repolyo, kangkong, pechay, at ampalaya? May 3 grupo na mas mataas ang panganib at dapat mas maingat kaysa sa iba. 1 mga nasa edad 60 pataas. Habang tumatanda, bumabagal ang kidney tulad ng isang lumang filter. Kahit kaunting sobrang oxalate o potassium ay maaaring magdulot ng pagtaas ng creatinine, pananakit ng likod,
at madalas na pag-ihi sa gabi. 2. Mga may diabetes. Ang diabetes ay unti-unting sumisira sa maliliit na ugat ng kidney. Kapag kumain ng gulay na mataas sa purine o potassium, mas mabilis tumaas ang uric acid at mas humihina ang bato. Kahit akala ng marami ay masustansya naman ang gulay. 3. Mga may chronic kidney disease, CKD. Ito ang pinakasensitibong grupo. Kahit kaunting labis na potassium ay maaaring magdulot ng abnormal na tibok ng puso, panghihina o biglaang pagkahilo. At ang oxalate, kahit konti lang, ay madaling bumuo ng kristal at nagpapataas ng creatinine. Kaya sa tatlong grupong ito, napakahalagang piliin ang tamang gulay, tamang dami, at tamang paraan ng pagluluto upang maiwasan ang hindi kinakailangang pinsala sa kidney. Mga mahal kong lolo at lola, ngayon ay malinaw na, hindi lahat ng gulay ay ligtas at hindi ibig sabihin na mas marami, mas mabuti para sa kidney. Ang mahalaga ay tatlong gintong prinsipyo. Pumili ng tamang gulay, lutuin ng tama, at kaininin sa tamang dami. Kapag sinunod ninyo ito araw-araw, mararamdaman ninyo kung paanong unti-unting gumagaan ang pakiramdam at bumababa ang pasanin ng kidney. At kung gusto nyo pang malaman kung ano ang mga simagulay na magaan sa kidney, masarap, at pwedeng kainin ng hindi sumasama ang creatinine, panoorin po ninyo ang parte 2 ng seryeng ito. Kung nakatulong ang video, paki-like, share, at subscribe po para mas marami pa tayong matulungang kababayan. At kung gusto nyo akong ipagpatuloy ang part 2, comment nyo lang ang So 1. Kung may mungkahi, maglagay ng para makita ko agad at masagot ko kayo. Maraming salamat po at ingat lagi